Sa natitirang bahagi po ng Northern and Central Luzon, asahan din po ang makulimlim na panahon. Yan po epekto ng low pressure area ay tumaas pa ang tsansa bilang maging isang bagyo. Huling namataan ng LPA sa kanluran ng Bacnotan, La Union na dito po sa may West Philippine Sea. At base sa latest analysis ng Pag-asa, mataas ang tsansa na within the next 24 hours ay ma-develop ito bilang isang bagyo or tropical depression. Nakikita natin kung saan mataas nga yung tsansa niya na isang bagyo na po ito ay kikilos ito ng mabagal, pasilangan or moving back towards dito sa may Ilocos region. Maaaring magkaroon muli ng interaction sa kalupaan kung saan from being a tropical depression habang unti-unting lumalapit yung mga cloud clusters or kumpol ng ulap papunta doon kay Typhoon Dolphin. Kung sakasakali po, papangalanan natin na bagyong Maymay o yung 13th na bagyo ngayong 2026 at pangalawa na agad po for the month of August. And for the rest of Calabarzon, yung mga hindi natin nabanggit like Laguna, Quezon, dito rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa, cloudy skies din po within the next 24 hours. Aasahan po yung mga light to moderate with the times heavy rains, lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Speaking of Typhoon Dolphin, patuloy ang paglapit niya dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 2,095 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang hangin na 155 kilometers per hour, malapit sa kanyang mata, may pagbugso hanggang 190 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran at 20 kph. Nonetheless, kung ito man po ay papasok o hindi ng ating PAR, ay makikita natin na magkakaroon ng enhancement or pag-iibayo po ng southwest monsoon simula po yan sa Thursday. Kung mapapanatili po yung kanyang pagkilos dito sa malaking bahagi po ng Luzon and Western Visayas. Apart pa yan doon sa nararanasan natin na southwest monsoon sa ngayon, dito sa may Southern Luzon and Western Visayas. Habang dito sa may Northern and Central Luzon, yung mga pag-ulan na naramdaman natin, yan po ay dahil doon sa low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Dito naman sa may Bicol region, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, sasamahan din ng mataas sa tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lalo na dito sa may western sections po ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. For Metro Manila, southwest monsoon po ang dahilan ng mga pag-uulan. Within the next 24 hours, kapansin-pansin na karamihan pa rin ng malalakas na ulan ay nagmumula po or manggagaling dito sa may western section. Yan po ay dahil dun sa low pressure area na potential na maging tropical depression Maymay. Within the next 24 hours, hanggang 200 millimeters possible po dito sa may La Union, ganyan sa Benguet, pababa ng Pangasinan, and Zambales. Equivalent po yung ganito karaming mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters sa malawakang mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at yung mga bulubundukin na lugar, mataas po ang tsansa ng pagguho ng lupa. So bukod pa dyan, meron tayong 50 to 100 millimeters within the next 24 hours dahil po dun sa low pressure area dito sa may Ilocos Sur, Mountain Province, and Ifugao, ganyan din sa may Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, and Bulacan. Habang for Metro Manila, southwest monsoon po yan, ganyan din sa may Rizal, pababa ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, significant din po yung mararamdaman na ulan sa susunod na 24 oras or hanggang hapon. Yung lahat ng nabanggit ko ng mga probinsya, mataas po ang tsansa na magtataas tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings na minsan umaabot pa po yan ng orange and red rainfall warnings. Mataas ang tsansa, inuulit natin, ng mga pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, fair weather conditions, lalo na po sa may central and southern portion. Minsan kumukulimlim ang panahon dito sa may Calamian Group of Islands sa may northern Palawan at mataas ang tsansa ng ulan dito sa may western Visayas, lalo na sa may Antique, Iloilo, and Guimaras. Sasamahan po yun ng mga light to moderate with the times heavy rains, lalo na simula sa hapon. Habang ang natitirang bahagi po ng Visayas, magpapakita pa naman po ang haring araw, sasamahan lamang ng minsang makulimlim na panahon pagsapit ng hapon hanggang gabi at meron din tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or mga localized thunderstorms. So tumataas na po yung habagat natin, pinakamaapektuhan ng habagat nitong Occidental Mindoro hanggang 200 millimeters. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, itong pagkakaiba po ng ating mga levels, yung 50 to 100 millimeters, mahalaga po malaman natin na yung nature ng mga ulan ng ganitong 50 to 100 millimeters, more light to moderate with the times heavy rain. So hindi po siya tuloy-tuloy at yung reaksyon sa bawat probinsya nung ganito karaming ulan ay iba-iba rin po. Samantala po sa darating na Thursday, bukod pa dito sa mga nabanggit natin na lugar, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan, mga light to moderate rains sa natitirang bahagi po ng Calabarzon, rest of Mimaropa, and rest of Western Visayas. Meron din aasahan pa rin po ng mga pag-ulan. So make sure po na meron pa rin baon po na payong, kapote, or boots kung kayo po ay lalabas ng bahay para sa inyong trabaho or eskwelahan dahil magiging maulan pa rin naman po. No? So make sure po na coordinated nga tayo sa ating local government units kung kinakailangan po natin ng evacuation.
Sa ating mga kababayan po for Mindanao, maaraw sa maraming lugar po dito sa Mindanao, sa umaga hanggang early afternoon. And then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, nandyan muli yung mga cloudy skies na sinasamahan din ng mga saglit na mga ulan, usually mga 1 to 2 hours lamang po ito, at walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo na ating minomonitor. Habang dito sa may Kabikulan, mga hindi na tinabanggit na lugar dito sa Visayas and Mindanao, fair weather conditions pa rin po pagsapit ng Huwebes. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, mananatiling maalon pa rin po sa malaking baybayin ng Northern and Central Luzon, and eventually po, pati yung mga kababayan po natin dito sa may Southern Luzon, magiging maalon na rin po. Nasa 1 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon at posibleng umakyat pa yan hanggang 3 meters kapag meron tayong mga thunderstorms. Habang sa may Visayas, Mindanao, dito rin sa may Southern Palawan, nasa kalahati hanggang 1 metro pa ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag meron tayong mga malalakas na mga pag-ulan at malakas na hangin, posible rin tumaas yung alon hanggang 2.5 metro. Sa mga nagtatanong, kailan ba posible magkaroon ng gale warning? Yan po ay una, kapag meron tayong malakas po na bagyo dito sa may West Philippine Sea, but given na tropical depression ito at signal number 1, depende pa rin po dun sa itataas na suspensions ng ating mga local coast guards. Kung nakikita nila na delikado yung mga pag-alon dito sa may parting Ilocos region, sa may Zambales, and then dito rin sa may parting extreme northern Luzon, posible sila magtaas ng sea travel suspensions. Pero yung gale warning, most likely pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend, maalon na karagatan na po na hanggang 4.5 meters ang posible sa malaking baybayin ng northern and Central Luzon. At sa darating naman po na Friday, ito yung time kung saan posibleng nalusaw na itong minomonitor natin na weather disturbance at tanging southwest monsoon na lamang or hanging habagat ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. And please take note, yung southwest monsoon na ito ay posibleng ini-enhance na o pinapalakas na nitong si Typhoon Dolphin doon sa may Northern Pacific Ocean. So pagsapit po ng Friday, posibleng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, pababa po ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang pagsapit naman po ng Friday, ang Metro Manila magiging maulan pa rin po. Ngayon na natitirang bahagi ng Northern Luzon, natitirang bahagi ng Central Luzon at buong Calabarzon, maulap pa rin at may chance pa rin po ng mga light to moderate rains in general. Yan po ay dahil pa rin sa hanging habagat. Habang yung mga hindi pa rin natin nabanggit na lugar, partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan or thunderstorms. Please take note, yung ating hanging habagat posible magtagal hanggang sa weekend.